Tila pinambabala raw ang kontrobersya tungkol sa 2025 national budget para patumbahin ang gobyerno at ituloy ang destabilisasyon. Yan ang duda ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Ang mga kumukwestiyon sa 2025 national budget ay yung mga gusto raw na matigil ang operasyon ng gobyerno. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Galing mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Parte raw ng planong destabilisasyon ng gobyerno ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Ayon kay PBBM, wala silang contingency plan sakaling katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng dati niyang Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez at ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Pero kumpiyansa ang Pangulo na wala silang nilabag na batas. Sergeant Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. Dagdag pa ng Pangulo, wala ngang blankong item sa 2025 national budget. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Ni-review at binasa raw ni PBBM ang mahigit 4,000 pahina ng 2025 General Appropriations Act. Pero hindi niya raw makita ang tinutukoy na blank items. I'm convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Sinabi yan ng Pangulo sa harap mismo ng Justices ng Supreme Court. Matatandaan na nabanggit ni PBBM noon na nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang sabihing invalid ang 2025 budget dahil sa umano'y blankong items. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.